Matatag Curriculum, Aralin Panlipunan 5, Quarter 1, Lesson 1. Ang pagsanang aralin sa araw na ito ay pag-aral ng kasaysayan. This is Teacher Monica, your online teacher. Simulan na natin. Mga kasaysayan at layunin. Pag-isa na ipaliliwanag ang mga pag-aaral ng kasaysayan at mga batayan nito. Inilalarawan ang iba't ibang pamamaraan sa pag-aaral ng kasaysayan. Nasusuri ang mga kinakailangan na pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Nalalahad ng ang damdamin, pagkahalaga sa pamamaraan ng pag-aaral at pananaw sa kasaysayan. Dalawa na natatalayan ay ang mga pamamaraan at pananaw ng kasaysayan. Natutukoy ang kahulugan ang kasaysayan. Natalakay ang konseptong pangkasaysayan. Nalihilalad ang mga describing panlipunan ng may kaugalian at batayan na sa kasaysayan. Nilalaman pagbuo ng pagsasanay, pananaw, pag-aaral ng kasaysayan. Unang araw, gamit ang graphic organizer na makikita sa ibaba, magbahagi ng iyong idea tungkol sa salitang kasaysayan. Okay, munting balik-araw. Topic, kasaysayan. Maaaring sagot, bayani, kayalaan, labat, unang panahon ng Nunyo, Pilipinas, Katipunan, Pagbabago, Kwento at Giyera. Maaari mo kasing maalam ito sa utak, pero utak mo yan, alam nyo na. Pero idikit kwaderno. Magbasit sa mga larawan na may kaugalian sa ating naunang gawin. Maghanap ng kapareha at pag-usapan o sagutin ang mga sumusunod ng katanungan. Paglahat ng layunin. Maglagap ng gustadyo. Pagwawayway ng watawat ng Pilipinas. Batang naipatuhan noong World War II. At estado ng gobyerno ngayong 2024. Yan, pagsasanay bilang isa. Paglalahad ng layunin. Number 1. Ano-ano ang napapansin ninyo tungkol sa mga larawan? Okay, ang tamang sagot, iba-ibang yugto at tao mula sa pagdating ng Kristyanismo, pagtatanggol at watawat ng digmaan hanggang sa pamahalaan ngayon. Number 2. Bakit mahalaga ang mga pangyayaring ito? Ang tamang sagot, nagpapakita kung paano tayo mabigyan ng pananampalataya, kalayaan, mapayapaan at pamumuno. Number 3, ano-ano ang magbago? Ano-ano ang nagpapatukoy? Nagbago mula sa kolonya na pamamahala tungkol sa sarili, gobyerno at mas organisasyong lipunan.
nagpapatukoy, pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at kultura na pamapalataya bilang pagkakakilanlan. Fourth, ano-ano kaya ang mga sanhi at epekto ng mga pagbabagong ito? Sanhi, pagdating ng luyuan, digmaan, at pagkakatambayan, epekto, Kristyanismo bilang pag-ubing reliyon. Pagkakatatag ng republika at aktibong demokrasya. Dahil sa pagsasanay bilang dalawa, tutukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin, gawaing gabay, ang mga letrang nasa loob na kahon upang matukoy ang mga konsepto. Paglalahat ng narinig. Yan ang ito ay nagbumula sa salitang Diego ng mga ibig sabihin ay impormasyon mula sa pagsasaliksik. Yan, sagot kasaysayan. Ito ay kinaganang kasanayan sa pag-aaral ng kasaysayan na pagliimbrestika ng mga pangyayari. Ang tamang sagot, pagsisiyasay. Ito ay isa sa mga kaugnay na disiplina ng kasaysayan na tumutukoy sa pisikal na katangian sa mga lugar. Tamang sagot, heograpiya. Ito ay nagbumula sa salitang geo na ang ibig sabihin ay impormasyon mula sa pagsasaliksik. Ang tamang sagot, historia. Pagsasanay bilang tatlo, mas babasahin ang mga mag-aaral ang mga pahayag, lalagyan ng check kung tama at X kung mali. Ang pahayag gagawin din ito sa sagutang papel. Tayahin ng nalalaman. Ang historia ay nagmumula sa salitang Latin na istorya ng mga ibig sabihin ay tala. At tamang sagot, X. Ang salitang ugat ay kasanayan at saysay binibigyan tiin ito ang elemento ng pagiging makabubuhan. Sagot, check. Number 3, ang kasaysayan nang nagbumula sa mga salitang saysay at salaysay. Yes, ang tamang sagot, check. Number 4, ang kasaysayan ay hindi kinakailangan chronological na tala. Ang sagot, X. And number 5, ang pag-aaral kasaysayan na pahalaga sa palinag ng mga iba't ibang kasaynayang pagkatuto. Ang tamang sagot ay check. Pagsasanay bilang 4. Iguhin ang masaya mukha kung ang sinasabi ng pag-usap ay tama na malungkot kung mali. Pang-anim, pagbabati ng agham politika kung paano umayon ang tao sa kanyang paligid, particular
sa pagginagawin niyang lipunan para sa pag-aaral ng kasaysayan. Yan, tama. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ito naman, ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral ng antropolohiya ay ginagamit ng pagbuo ng kasanayan tungkol sa kasanayan ng pinagulan ng tao. Ang tamang sagot, masayang mukha. 8. Ang herograpiya ay hindi kinakailangan sa pag-aaral ng kasaysayan. Malungkot na mukha. Pang-siyam, makatuwirang ingnay ang kasaysayan ng pag-aaral ng teolohiya. Masayang mukha. Number 11, bago makabuo ng conclusion, kinakailangang matukoy ang katuga at makakalawak ng datos ang isang pag-aaral. Tamang sagot, letter D. Number 12, ang tinupaliti ng Pangulo ay kanyang State of the Nation Address o SONA na halimbawa ng secondary ng sanggunian. Tamang sagot, mali. 13, ang mga magbabasa sa internet tungkol kay Fernando Magalhaon na mula sa isang 1565 na book, Rescue, ay isa halimbawa ng sekundaryang sanggunian. Ang tamang sagot, letter M. Ang number 14, ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kasabianga ng kapwa Pilipino ay pantayong pananaw. Magsagot, letter T. At huli, number 15, ang pagkikwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang dayuhan para sa pagkapaginabangan ng kapwa dayuhan ay pasilang pananaw. Ang sagot, letter D. Tama. Good job! At marami ko kayong mabibigyan. Sa ating pag-aralin, itong pag-aral ng kasaysayan, this is Teacher Monica, your online teacher. Pagsimulan na natin ang kanya po yan. Goodbye!